Ngayon, pag-usapan natin itong lihim ng flood control nito, kung saan nagkukuha ang mga pundo. Pero ikuha muna natin ito. Itong isip-isipin natin, tayo ay nabubuhay sa mundo kung saan ang pinakamaingay ay napagkakamalian siya ang pinakamatalino. Kung saan ang kanyang sigla ay sumasaibabaw ang kabutihan. At ang kanyang mga palakpak mula sa karamihan ay mas malakas kaysa sa mga bulong ng kaluluwa. Kaya wag tayong managinip ng gising sa mundong ginagalawan natin. Kasi maraming pangyayari itong na nagkukan iba na talagang takbo ng mundo Ang nakakapagtaka, nasa panahon na tayo kung saan madaling makuha ang mga impormasyon. Ngayon, sa pamamagitan ng Google, ganun. I-Google mo lang. Ngunit, ang karunungan ay unti-unti naglalaho kasi lahat binibigay na Hindi na natin pinag-iisipan At parang pinagdiriwang natin ang kamangmangan para sa mga bawat tao ay nagiging inutil. Nakakatawa na nga ito Kaya ang katangahan ay nagiging isang kultura ng kabutihan. Ayun. Ang hirap nun, di ba? Kaya yung katangahan natin siya nagpapahamak sa atin. Kasi hindi na tayo nag-iisip Lahat binibigay na. Kaya wala, inutil lang labas ng mga tao. Bakit ninululahati natin ang katangahan? Kailangan maunawaan natin ang bagay na ito. Kaya yung mga nangyayari sa ating kapaligiran hindi na natin iniisip kung ano na lang binalita, yun na lang ang pinaniniwalaan natin. Sangayon kay Socrates, ganito, nagsalita na naman kay Socrates noon Gaya ng sinabi ko, yung una kong sinabi ni Socrates na kung ayaw ninyong makialam sa problema ng bayan, ay kayo ang problema. Sangayon kay Socrates, ang tunay na karunungan ay nakabatay sa nalalaman mong walang alam. Sa magkatwid, magtanga-tangahan ka para marami kang makita. Yan ang sinasabi ko noon pa. Yan ang sinusunod ko. Kaya ako, nag-aantay lang sa kanila kung anong pag nagkamali sila, pag nag-issue sila ng mga, nagpalabas sila ng panibagong issue, pinag-aaralan ko yan. Pero hindi ako basta-basta nagsasalita. Namihasa kasi tayo sa mga instant. Yun na nga ang sinasabi ko. Binibigay na lahat sa atin. Mga instant food, instant noodle, instant coffee, o instant kita, instant na mananakaw. Nilay-nilayin nga dati nito ang pag-uugali ng mga namumuno. Nagkakaroon sila ng maraming taga-subaybay pagka nagpasabog sila ng balitang kontrobersyal gaya ng flood control project na nagdudulot ng malawakang korupsyon. Pero ang hindi kasi natin kinukuhan dito, yung hindi natin alam kung saan nanggaling yung pondo Sasabing utang? Naku, hindi yan. Kaya ito ngayon ang problema ni BBM sa akin. Tinik talaga ako dito sa lalamunan niya. Yan sinasabi ko. Isa akong tinik sa lalamunan niya. Maliwanag na ang mga namumuno gumagawa ng mga simpleng bagay upang manipulahin ang tao. Kaysa turuan ang tao.
yung mga henerasyon na nalulunod sa mga impormasyon, ngunit gutom sa karunungan. Kasi yung mga walang pag-iisip. Kung ano lang nakon sa YouTube, kung ano sa mga kon sa Facebook, yun na lang ang tanging alam nila. Tiwala na sila. Kaya ano labas ninyo? Di mga inutil. Para kayong mga robot. Kaya dapat lang mawala na kayo ng diwa. Ang ginawa ng bukok nito na magnanakaw na BBM ay isang uri ng pagkukungwari at paimbabaw tungkol sa kumpanya ng katiwalaan. Ito nga yung anti-corruption para palabasin matino siya. Kaya siya hindi nagkikibo na pagkatapos bigla nagpasabog ngayon. Yung hindi niya pagkibo, pinag-aaralan ko din yun eh. Mayroon itong papuputukin ka ako eh. Walang Marcos na maaaring maging kapanipaniwala sa pagiging isang tagapagtaguyod laban sa korupsyon. Kasi likas na magnanakaw yan eh. Mula sa kanyang ama, na yung diktador. Magnanakaw na yan. Kaya nga sinasabi ko, yung guhit ng tigre, ay kailanman hindi mawawala yan. Nakatatak na yan sa katawan nila. Yung pagnanakaw ng mga Marcos, nakatatak na yan. Kaya nga yung meron pang isa, yung Court of Appeal, hinahabol ng BIR, yung state tax. Pero, ang sabi ng Court of Appeal, hindi mo maaaring kunin yan dahil hindi naman yan ang Pero pagkaari ng mga Marcos yan eh. Anong dahilan? Kasi lahat nababayaran. Samantala pag yung nagnakaw lang ng mangga, yung bata nagnakaw lang ng dahil nagugutom. Kabilanggo kagad. Samantala ang mga magnanakaw dito ng mga politiko ay wala. Nakawala. Napakahirap itong sitwasyon ng bayan natin. Itong mga politiko na ito ang sagabal upang umunlad tayo. Yan sinasabi ko, dahil hindi ko bubuksan ng mga kayamanan hanggat nandyan yung mga politiko na yan na magnanakaw. Yung sinalita niya sa SONA, hanggat mahiya kayo. Pero sila, hindi nahiya. Ang kapalang mukha itong putangin ng Marcos na ito itong BBM na ito Mantakin mo, yung sa Maharlika Investment Fund, ano nangyari? Wala. Kinuha niya yung pondo ng PhilHealth. Kinuha niya yung ng Land Bank. Pagkatapos kinuha niya yung ng Philippine Development Bank. Development Bank of the Philippines. Wala. Hindi niya yan. Kasi yung ang ugali ng mga Marcos na yan, pag nakuha na nila yung gusto nila sa iyo, wala ka na, tai ka na. Yan ang totoo niyan. Kaya tama yung sinabi ni Percy Lapid Kaya bawat isa sa ating mga Pilipino, maging tagapagmasid. Kung ano, ang kinakawawa nila, magsasaka. Kaya ginugulo tayo upang maging sunod-sunuran tayo. Ako hindi pwede maging sunod-sunuran sa mga putang inang mga magnanakaw na yan. Kaya nga ang dami kong wari, mga natalo yung mga na yun. Yung mga napagkuanan ng magnanakaw, lalo na yung putang inang Jokno na yan, at saka Remulado. Lalo na itong itong flood control project. Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, ay dapat siya mahiya doon. Ay, ang kapal ng mga pagmumukha ng mga Marcos na yan. Dahil estate tax, hindi niya binabayaran. Siguro, dahil wala namang ginto ang mga Marcos Kayo lang nagsasabi may ginto Yung mga na yan. Pagkatapos, yung nagkaroon na isang website na isumbong sa Pangulo
Kung kaya sa bawat mamamayan ay nagkaroon ng karapatan magreklamo tungkol sa mga project ng ating gobyerno. Pero wala naman nangyayari. Oh, tila napakaganda nito. Ngunit kung iyong malaman, aalamin ang mas malawak na konteksto doon mo lang mauunawaan na ang pagsisikap ng bugok na Marcos na yan ay nangangamoy ng pagpapakungwari, paimbabaw. Yan ang trabaho ng mga Marcos, paimbabaw. O sasabihin nila sila may-ari ng ginto, ulol. Putang ina nyo, sila may-ari ng mga kayamanan, ulol nyo. O mga putang ina nyo, mga Marcos kayo. Bakit ka mo? Ilang bayan sa Pampanga at Bulacan ang nagreklamo noong 2023 yata 2022 tungkol sa malawakang pagbaha dahil nga doon sa pagkuhan nila ng airport doon sa Bulacan. At ang nakikitang dahilan ay yung pagtatayo nga doon sa airport na kuhan dahil yung daanan ng mga tubig, puro kuwan na yan. Puro nasaraduhan na. Ultimo mga palisdaan. Kaya nga nagmahal ang mga bangus eh. Samantala ang lawak ng lupa sa Cavite. Bakit hindi nila doon gawin? May isang dahilan yan. Kanino ba itong project na ito? Hindi ba sa San Miguel? Bakit pupundohan ng gobyerno? Yan ang sinasabi ko. Di magdanakaw. Yung mga Marcos na yan, kasabwat yang Ramon Ang na yan. Na sinasabi niyan sa may-ari ng San Miguel, ulol, putang ina kang inchik ka. Hindi ka namang kanyan. Dami ka lang yan. Gago. Putang ina mong angka. Pangalawa, ang malawakang landfill o reclamation sa Manila Bay. Kaya yan ang ngayon ang nagkukuhan. Kaya hindi maganda ang daloy ng tubig. Kaya yan ang naisip nilang project flood control project upang kuhan. Kasi yung reklamo noon ng congressman na sa Pampanga na kung hindi mo i-address yan na kuhan, mag-walk out siya. Pero yan, binigyan din ng malaking pabor yan upang huwag magreklamo. Kaya, yung reclamation na yan, magtatayo sila ng commercial hub, entertain hub. Kaya, maging si Cynthia Villar ay umangal noon dahil magkakaroon ng baha sa kanilang kwan. Dahil yung daloy ng tubig, mababarahan na. Mababa itong kwan ni Villar, itong Las Piñas. Naranasan ko nga makwan dyan noon matraffic dyan Dahil nga dyan sa kwan na yan, hindi yung daloy ng tubig, napakaliit ng dadaanan. Kung malaki na yung tubig, wala na. Kaya sabi ko nga, gumagawa ang espiritu ng katotohanan na tumatrabaho na siya upang lituhin itong mga animal na ito na mga magnanakaw na politiko. At ngayon, yung reclamation na yan, may ilang concession ako nalaman dito na sila'y makakakuha doon Ito yung SM, Pravel Fishing, Diamond Export, Waterfront, San Miguel, Horizon Manila. Ilan lang yan na kukuha nila maglalagay lang ng konting maliit na daloy. Kaya yan ang nangyayari. Kaya pati Pasay nagkukuha na yan. Nagbabaha-baha na rin. Mantakin mo. Yung maliit na dadaluyan lang. Hindi naman nila inayos. Kasi sa isip kasi nila yung mananakaw nila Yun ang talagang kanyan. Dahil sa kasama ang mga gatsalyan, diyan sa project na yan, ito yata yung Pravel Fishing Yung may-ari ng plastic, yung sinasabing Plastic King, yung ama ni Senador Gatchalian.
ang pondo ay nagmula sa mga dami account. Oh, sapagkat ang nakinabang din ng mga gatsalyan dyan. Ang alam kong babayaran na utang ng mga gatsalyan dyan ay 450 million eh. Oh, ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nababayaran ng mga gatsalyan yan. Kaya sila napasali dito sa mga ng concession ng reclamation. At ang nagsanglayan ay si Mike Bilardi ng El Shaddai. O pati, putang di pa kongkong pa siya na, itaas ninyo inyong pitaka, bumunot kayo ng sandaan at ibigay ninyo. At babalik sa inyo, liglig. Ganyan. Ulol mo, anong bumalik ngayon? Nagnakaw ka na sa gobyerno. Kaya ka nakabili nung kwan doon, yung ginawang kwan yung Paranaque. Paranaque, yung Pitex. Yun ang ginawa nila. Yung lupa ni Villar. Lupa ni Bilarde. Si Bilarde na yan nakulong yan dahil dyan sa dahil sa estapa nanloko siya ng mga ng lupa. Ngayon, nung makulong siya, siya doon sa mga Biblia na yan. Ngayon, may mga nasagi-sagi siyang maliliit na kaalaman tungkol sa spiritual. Siya, nung lumabas, gusto niya magtayo ng religion. Ito nga yung El Shaddai. Ang sabi niya doon sa kasama, sina Montalvo, ay, mga kakilala ng kaibigan ko yan kasamahan din niya ni TBM na ang sabi niya, pautangin daw siya ng 20 mil. Ikukuha niya sa radyo at mangangaral siya. Sabi sa kanya, lumabas ka lang sa kulungan, naging mangangaral ka na, naging pastor ka na. And sabi niya, magandang negosyo ang religion. Siya mismo nagsabi niyan palibasa mga kahut-hutang dila ko yung mga barkada niya, kaya nalalaman ko din. At pinakinabangan naman ito ni Erap. Kaya yung sinasabi, si Erap na patalsik dahil sa waiting, hindi totoo yan. Itong dami account na ito. Kasi, kaya siya pinatalsik dahil ng mga maharlikang general dahil nga dyan sa nalaman niya ito. Kaya nga pinilit niyang kumandidato si Fernando po para maging presidente dahil nga dito, yayaman sila. Wala naman nangyari. Si Fernando po sikat na sikat sa Mindanao yan Mantakip po, naging zero pa siya sa mga kwan ng Mindanao, mga presinto sa Mindanao. Saan ka naman nakakita? Kaya sa konsumisyon ni Fernando po, ayun, yun na-stress siya, namatay siya. Putang ina, mga batatakaw kasi sa pera Kaya hindi maaring sabihin na nanggaling ito sa weteng. Kaya nga, ang yaman ni Simpson ay maaring nanggaling dito sa mga sinanlaan dami account. Kasi pinalalabas talaga nila weteng ang ni Erap At ang pinagsanglaan nila, hindi ko nga alam yun. Hindi ko na natukoy kung saan yung pinagsanglaan. Pero yung pinagsanglaan ngayon ay yung kwan. Sandali lang Hello. Gusto ka na ito. Okay na ba kaya? Medyo okay na. Ito, nagsasalita ako, nagbibideo. Mamaya ka na tumawag. Ay, sige. Kaya, ngayon, ang pinagsanlaan nila, itong HSBC. Kaya nga nagpalabas sila ng polymer Kaya nga nung sunugin ko yung 1,000 wala silang magawa sa akin Dahil alam ko Ngayon, pinalalabas nila na, hindi naman pera natin yan Kasi kung pera natin yan, dapat, ang mag-i-imprenta dyan ay yung Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi
Kaya nga, hindi sila makapalag sa akin nung sunugin ko yung 1,000 eh. Sabi nila, bawal lukutin. O, linukot ko. Sabi nila, bawal, pag yung naiplansa lang na hindi sinasadya, yung kwan na yun, kinasuhan na nila. O, kasi diyan babayaran. Isasabit nga. Ngayon, doble kabig yan eh, parang lagari yan eh. O, iyo, sabi ni Bongbong, iyo, sabi naman, pagbalik naman, akin, o, iyo, akin, o, yan ang sinasabi ko, na iyan, may mga Marcos din yan eh, yung HSBC, yung franchise ng HSBC sa London, nabili ng Silicon Valley yan, at may Silicon Valley, may kaugnayan kay mga Marcos. Kaya nga pinagmamalaki niya sa Trump putang ina ng Trump na yan, minumura ko lang yan. Kaya yan, yung mga polymer na yan, ay may mga treasury note. Ay mga tanga-tanga naman itong mga itong mga vlogger na ito, ang daming ekonomista dito, ang daming ekonomista, ang daming mga estudyante sa UP, mga nagmamalaki na mga economist sila, o salsida, putang ina mo, o isa ka rin na sa mga nalawayan ng kanyang, kaya wala ka rin kibo, o. Akala siguro ni Jokno, ligtas na siya, hindi siya ligtas sa akin, putang, mamatay ka man, putang ina ka, habulin pa rin kita. Tandaan mo yan. Ikaw, remulyado, wala kang kibo. Kasi, ang lalaki ng sahod ninyo. O, malaki pa ang sahod ninyo sa presidente. O, samantala, ano lang kayo. Dahil alam ninyo ang mga nangyayari na pagnanakaw ng gobyerno. O, ng mga Marcos. Kaya, wala kayong kibo. Kaya nga sabi ko, ngayon, magbabayad na naman tayo. Ay, ginamit na, ninakaw na nila, pagkatapos babayaran natin yung ninakaw nila. Ganun ba yun? Putang ina to. Akala siguro nila hindi ko, kaya kung nga pinanunood lang ng mga yan eh. Dahil alam ko maraming kalukuhan yung mga yan. Mula nung naupo yung kumandidato, ito bigla nagpunta ito sa bigla ito nagpunta doon sa China ay sa Belgium Siguro yung mga doon, yun ang isinanla niya, pansamantala. Pagkatapos, bilang kabayaran, yung China nakakuha ng project sa reclamation. Kung kalaban ng China, bakit mo papayagan ng mga na yan? Dapat i-cancel na yung na yan. Yung project ng reclamation na yan. O, pagkatapos ito si Ibdane, itong putang inang Ibdane na ito isa din kupal ito Ngayon tahimik na siya dahil natatakot na siya. Dahil hahabulin ko siya Marami akong kilala dyan na tiga Masinloc. O, kaya humanda ka. Alam ko, ultimo bahay mo, second floor, third floor, naka-elevator ka pa. Ba't putang ina ka? Kaya humanda ka, sinasabi ko. Kaya nga napakahirap itong pinaggagawa ng mga politiko na ito O, yan si Ibdane, maharlikang general yan. Mula nung naupo siya, naglaan siya ng 1 trilyon dolyar. Kaya nga nung 2022, nagpunta doon, siguro yung natitirang 40 trillion dolyar na treasury old money, old money nga ang tawag ko doon doon sa treasury note na yun ay isinanla doon sa HSBC. Pagkasanda sa HSBC, nagpalabas sila ng pera. Ayan sinabing utang. Dahil nung primero, ang sibuyas, 800, 1 kilo. Kasi nasa deflation na tayo Kung wala yung polymer na yan, tuloy-tuloy ang deflation natin. Kaya lang, pinalabas nilang pera yan. Kaya nga sinabi ko, yan ay mga treasury bond. Hindi natin pera yan. Mga tanga-tanga ito, mga namumuno, palibas nagtanga-tangahan din dahil maraming pera nga naman na naglabas. Kaya, napakawalang ya itong mga politiko na ito.
wala si BBM upang iskandaluhin ang mga project na yan. Dahil 2023 pa, imposibleng wala kang nalalaman kung ano nangyayari sa project na yan. 2025, kung hindi pa nga bumaha, hindi pa mabubulgar ito. Ngayon, talagang sabi ko nga, gumagawa yung espiritu ng katotohanan, tumatrabaho na, kaya ayan ang nangyari. Pero pilit pinagtatakpan ng mga politiko ito, lalo na yung mga maharlikang general, pilit nilang pinagtatakpan. Kaya nga, dapat malaman ninyo ito, na yung mga yan ay tayo din ang magbabayad. Pagkatapos sila na pinakinabangan nila, ninakaw na nila, pagkatapos tayo pa rin magbabayad. Pagkatapos pakikinabangan uli ng mga Marcos dahil yun sa HSBC. Dahil yung HSBC nabili nga ng Silicon Valley. Kaya halos sila na lahat ang kwan dito. Kaya hindi makakibuyan kung ano man, yan putang ng bugok na magnanakaw na Marcos na yan. Hindi makakibuyan dahil yan, siyempre yung modus operandi, alam ng mga kongresista yan. Alam ng, kaya lahat binigyan ng project. Mantakin mo, umabot ng 1 trilyon ang bawat taon na project sa kwan. Bakit? Hindi na natapos-tapos yung putang ng project na yan. Kasi alam nila nakaw yan eh. Alam nila nakikinabang ang mga Marcos diyan, kaya kailangan makinabang din yung mga magnanakaw na mga senatong at saka congressman. Dahil kung hindi magkakalantaran yan, kaya binibigyan niya ng pabor lahat upang everybody happy. No talk. No talk, no mistake. Yan ang yan. Pagkatapos, ang pagkaalam ko, hindi si Romualdez ang kumukuha niyan eh. Naggalamay niya na nagpapatakbo eh. Dahil yan, madalas sa Naga yan eh. Kasi inaabatan niya yung PNB Naga. Yan ang totoo niyan. Inaabatan niya yung PNB Naga dahil nandun ang sekreto. Hindi naman hindi naman nila alam yung password ng mga kayamanan. Paano nila makukuha yan? Paano sasabihin naman sa mga Marcos yan? Kaya ganyan ang mga kanya, nakikinabang ng uso ang kanyang mga kaalyado. Maliban na lang, kung siya ipinanganak kahapon, masasabing wala siyang alam. Imposible yun eh. 2023, hindi niya alam kung ano nangyayari. Umangal lang nga si Villar. Pinatahimik nila si Villar. Hinanapan nila ng kaso. Yung prime water. Lahat na yan. Pag ikaw nakalaban nila, hahanapan ka talaga ng mga kaso. Ako, ano ikakaso mo sa akin? Bugok. Putang ina ninyo. Wala kayong may kakaso sa akin. Dahil oras na ako lumantad ng husto. Kaya ayaw ninyo akong hulihin eh. Dahil oras na hinuli ninyo ako, naku, ang daming katiwalian na lalabas sa gobyerno natin. Kung talagang alam niya yan, dapat yung 2023 pa lang, alam na niya eh, na may mga katiwalian dyan eh. Kaya nga pinaalis muna si Villar, baka mamaya magkahalataan. Kaya nagkuha naman kay Bunuan. Si Bunuan naman, dating tao ni Kwanyan, ni Villar. Siya naman ang pumalit. Pagkatapos sasabihin, pinagre-resign na lang. Ganun lang ba kadali yun? Resign lang? Sa akin hindi pwede yan. Kailangan managot ang dapat managot. Ewan ko kung anong mangyayari niyan sa bayan natin. Pagkatapos nagyayabang sasabihin doon sa mahiya naman kayo. Ito putang ina to, hindi marunong mahiya eh.
Ay, mga Marcos, hindi. Ang kakapal ng mukha niyan, hindi yan marunong mahiya. Mga kupal na yan. Pagkatapos may website pa na isumbong sa Pangulo. Putang ina ka, panggulo ka lang dito sa Pilipinas eh. Wala kang silbi. Yan sabihin ko sa iyo, wala kang silbi. Kundi manakawan ng kayamanan na nakalaan sa mga mahihirap. Yan ang totoo niyan. Kaya, ngayon, saan nila ikimbinata ito? Di yung kay Napoles, parang kanyang plantilla ng Napoles yan eh. Na, yung ginawa niya pagnanakaw, nina Enrile, nina Jinggoy, itong si Revilla, Ramon Revilla Jr., pinasusoli sa kanyang pera, hindi na niya sinuli, Kakapal ang mga mukha itong mga putang ng mga ito. Pagkatapos, patatawarin. Pinatawad ni Gloria. Si Gloria, may kaso din, pinatawad ni Duterte. Ganyan lang ang laro nila eh. Sila nagpapatawaran. Samantala nahatulan na si Enrile, si Jinggoy, si Revilla, nahatulan na lahat yan. Pero bakit pinatatawad pa? Kasi magnanakaw din eh. Kaya mali yung salitang yung kasabihan na ang magnanakaw galit sa kanyang pagnanakaw. Hindi. Ang magnanakaw nagtatakipan. Yan ang totoo niyan. Kaya paano yan ngayon? Nawala nung panahon na yun ni kasi panahon ni ni Pinoy eh. Ang nawala doon 10 bilyon, pero barya lang yan eh. Barya lang yan. Doon sa ninanakaw ng mga Marcos ngayon. Pagkatapos sasabihin utang, nako, malabo yun. Kung wari palabasin na kinuha yung pelet, kung ganito, para sabihin, dyan dinala yung Maharlika Investment Fund. Pero ang yan, hindi naman niya naisole. Kaya tahimik ang land bank. Tahimik ang dahil dapat yan lumantad yung ng land bank at saka yung Development Bank of the Philippines pati yung PhilHealth, bakit bigla nagkaroon? Dahil nga dyan sa isinanla yung mga dummy account. Pero yan dummy account na yan, pag namatay yung mga signatory, dapat pumunta na sa master account holder. Ako yung master account holder, kaya ako nagre-reklamo lagi eh. Iyan nakalaan sa mga mahihirap yan eh. Hindi nakalaan yan sa mga Marcos. Walang pag-aari mga Marcos dyan. Putanginan yan. Magnanakaw. Kaya nga sabi ko, yung guhit sa Tigre ay hindi kailanman hindi mawawala. Kaya mula doon sa kanyang amang magnanakaw lahat yan. Mga Marcos na yan. Sige na. Ngayon, nalalaman na ninyo kung saan galing yan, mga pera na yan. Kaya maaaring yung kumuha sila doon sa yun na isinanla, doon sa HSBC. Doon sa yung custodian account na ilinagak nung diktador na magnanakaw na ipahihiram sa China. Kasi maraming mahaba ang mga proseso nila niyan eh. Pag alam nilang papalpak sa plan A, pupunta sa plan B, pagkatapos plan C, ako naman nakasunod lang. Ganon din ako, pinag-aaralan ko lahat yan. Ngayon nalalaman na ninyo kung saan galing ang mga pera na yan ay hindi pera ng mga Marcos, hindi pera ng gobyerno. Bagkos, pag binayaran, Marcos pa rin makikinabang, hindi na kailangan bayaran yan. Yung HSBC na yan. Dahil pera din ng mahirap, yung HSBC. Yung ginagamit ng HSBC, katulad ng mga BlackRock, yung Goldman Sachs, yung State Street, at saka yung Vanguard. Pera lahat ng mahirap yan. Kaya nga yumaman ng China dahil pagkatapos ginugulo tayo. Anong ginagawa ng ambassador ng China dito sa Cagayan? Kaya yan, gugulin na, pagkatapos sasabihin na naman, upang magkagulo-gulo, yung 01 dashboard. Ako magti-trigger ng 01 dashboard eh. Kaya ako may karapatan na mamigay ng lupa sa mga mahihirap. Mga putak yan to. Pagkatapos sasabihin nila, mga Marcos kinuha ni Rizal at saka anong
malay ng mga Marcos dyan? Oh, anong malay ni Rizal dyan? Tangina nyo, mga tanga-tanga kayo. O, sige na.